Unang oras ang nagbibigay sa mga kanyang kablasa. Dito din yung tipon siya kami tingin. Ibali-bali ngayon tinuno ka nila din o rin kaya kanyang kapatid. Asasat pang tayo mo naman siya. Dakala salamat pinupili ang presensya. Balo, iginuwi ni oras ay ito. Yung nuna ka rin din at luwa pa nakatawa siya ating lupa. Napani mo lang din sa salpatayanan na ito ay iniipon sa kami sa dulo. Ginuwing Diyos dakala salamat. Nabisagyan na ka din. Yung oras ay ito. Hindi kang upaya. Hindi kang nilako. Hindi kang libos. Napapakit kayo kami timbalang nito. Salamat kinu. Napaniwanan din sa salpatayanan ito yung malimuna kay kami. Society. Banding na parang hindi mo naman sa ganyan kung parang malang mga itanang na sana ginukin niya kami pusot kaisipan at maging kapiyan na natin pagkapiyan na natin ulitin kami di spiritual. Salamat po Gino. Ipinang Lord at wami po kung lagyo ng Yesu Cristo kaya kami Gino. Amen. 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 Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Patad ko minima. Bakit hindi ka rin makahingat sa bayan ay sa iyong pangalan? Hallelujah. Kaya mo magpuri ng mga anak namin ko at kailangan kami kasama. Hallelujah. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yan. Yan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Na tayo ay magtulungan, no? Magkahalan, tayo ay talagang magsama-sama, magkaisa,
no, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat tulad nito na malalaman natin na malapit na siyang dumating. Hallelujah. So, bilang tayo mga anak ng Diyos, aminin man natin o hindi, tayo mga anak ng Diyos. Kasi bakit? Kasi tayo ay narito. Kung hindi tayo anak ng Diyos, hindi natin ibibigay yung oras, hindi natin ibibigay yung panahon natin sa konting saglit, no, upang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi bilang tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, alam naman natin kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito ay katubusan ng ating mga makasalanan. No, dapat sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, isipin nyo, talagang makasalanan tayo. Yung kasalanan natin nung dapas, kasalanan na nagagawa natin ngayon, kasalanan na magagawa pa natin ay pinatawad na ng Panginoong Diyos. Ito yung grace ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na ngayong generation nito. No, aminin man natin lahat tayo ay makasalanan, walang perfecto mga kapatid. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, dapat yung nasa isip natin ay yung magmahalan tayo. Actually, napakaganda nung revelation kay Darang Baby, no, yung awaiting give thanks. No, yung give thanks kasi nagpapasalamat tayo kasi ibinigay niya yung time na ito, yung panahon na ito, yung araw niya, no, yung araw na ito na binigay sa atin ng Panginoong Diyos upang tayo ay magtipon-tipon sa lugarang ito. Hindi upang bisitahin lang si Darang Baby at makikain sa masarap na pagkain, no, kundi may gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, sabi ko nga, dapat ipakita natin yung pagkakaisa, pagmamahalan, no, yung talagang maging unity tayo sa isa't isa, lalo na tayo. Sorry, tayo hindi tayo pamilya, sambahayan tayo. Kasi nandiyan ang mga pinsan-pinsan natin, si Darang Meli, no, makita natin si Nabapang Mando, Darang Meng, no, tayong lahat. Nandito, sina Atikla, no, talagang nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, sa oras nito, pinapakita niya lang yung pagbubuklod niya sa atin bilang isang anak na nananampalataya na may iisang Diyos at tagapagligtas sa ating buhay. Kaya hindi aksidente kung araw nito, no, kasi talagang sinadya ng Panginoon nito para malaman natin, no, makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Actually, lahat tayo mananampalataya, kahit iba-ibang reliyon, naririnig na natin yung mga salitang yan. Pero bakit? Ito yung gusto sa atin ng Panginoon ngayong araw nito. Kasi nire-remind niya, kasi may nakikita sa atin, sa sambahayan natin, na minsan siguro may pagkukulang tayo, minsan may nagagawa tayo, minsan nagkakaroon tayo ng kabigatan ng loob. O ganun yung gustong, nire-reveal sa atin ng Panginoon sa oras nito. Kaya ang gusto niya, talagang focus tayo sa Kanya, ipagkatiwala natin lahat sa Kanya, yung pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Diyos amang nasa langit. Yun ang makita sa atin na isang sambahayan. No? Marami tayong magkakamag-anak, pero talagang hindi man natin sila nakakasama. Pero diba, ginagamit tayong lahat ng Panginoon at gagamitin tayong lahat upang makapaghayag ng salita ng mabuting balita ng kaligtasan para lahat ng ating mga sambahayan ay talagang maligtas. Kasi tandaan natin, no, lahat tayo ay nilalang ng Diyos, pero hindi tayo lahat ay anak ng Diyos. No, ang anak lamang ng Diyos yung nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. No, nilalang tayo pero hindi tayo anak ng Diyos. Sabi nga sa John, no, Gawa 4:12, no, ang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay siyang binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sinabayan dun sa Roman 8 verse 16, no, talagang kaya nga binigyan tayo ng karapatan, no, na tumawag ng Ama, Ama.
Kasi anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na pinagkaloob sa ating ng Diyos. Kaya napakabuti kaya sa oras na ito, sabi nga, revelation kay Darren Baby, ewan ko paano niya naisip yung kantang yun, no? Napili niya. At alam nyo, habang kinakanta niya, ramdam na ramdam yung presensya ng ating Panginoon. Halos gustong maiyak ng bawat isa kasi yun ang gusto ng Panginoon. Magpasalamat tayo kasi itong araw nito, pinagtagpo niya tayo dito upang makapakinig ng mabuting balita. No, actually, lahat tayo mananampalataya pero gusto ng Panginoon na lalo tayo magkaroon ng eagerness, no, yung encounter with God. Sabi nga, yung gutom sa ating pagsisik sa ating Panginoon. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. No, totoo yun. Kasi kung talagang pagkakatiwala natin sa Panginoon, pagkakaloob niya, lahat aayusin ng ating Panginoon. Kaya sabi kaya ngayon, nagpapasalamat tayo dun sa awitin, no? Give thanks for the grateful heart. Kasi alam natin, ang Panginoon ay talagang tapat sa atin. Ang Panginoon, siya ay ang pag-ibig. Kaya dapat, bilang tayo mga anak ng Diyos, nananalatay sa buhay natin yung pag-ibig, puro pagmamahalan. O minsan may mga pagsubok, no? Minsan sa bawat isa sa atin, nandiyan yung pagtatampo, pero normal lang yun, ino-honor ng Panginoon yun para maging matatag tayo. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon, pag nangyari yun, parang bumaling ka sa kanan, ibalik mo ulit sa pinakaunahan mo. Huwag po tayong magbabad sa pagbaling natin sa kanan o kaliwa. Kasi pag nagbabad tayo, alam niyang Satan, no, kung paano niya pasukin yung buhay natin. Kaya minsan tumatagal yung problema pag ganyan sa mga family. O dahil kay Satan, alam niya kasi nagpapadaig tayo. Pero kung talagang meron tayong strong relationship sa ating Panginoong Jesucristo, no, kung talagang maintindihan natin bakit dumating dito ang Panginoong Jesucristo, ano ba yung purpose niya, ano ba yung pinagagawa niya sa atin, hindi po tayo mababahala sa mga ganyang sitwasyon. Maraming, no, trial, circumstances, hindrances sa ating buhay. Pero mapagtatagumpayan natin yan dahil sabi ng ating Panginoon sa John 16:33, no, ang nagipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay dadanas ng iba't ibang mga kapighatian, pagsubok sa buhay. But tibayan nyo lamang ang inyong kalooban sapagkat, ito yung maganda no? Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasabi nito, hindi si Moises, hindi si Pablo. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi dito. Kaya dapat panghawakan natin yung salita ng Panginoon. Ako, naka-amaze ako simula kahapon na nagpasyal tayo dun sa mga kamag-anak natin. So, ang family ni Baparacio, no, sa pamamagitan ni Lindin, kung kilala nyo si Lindin, eh talagang nakalapit sila ng gusto sa Panginoon. Na-amaze ako, hindi ko akalain si Lindin na ganun na sa the way magsalita sa salita ng ating Panginoon. Kung ano yung dati pagpupunta tayo kay Barang Aidat, Baparacio, parang yung iniirapan lang tayo na hindi tayo close. Pero ngayon talagang haharap sila. Sasabihin nila yung salita ng Panginoon. Hindi ka makapagsalita sa mga sinasabi nila. Kaya sabi ko, sige, minsan na araw, punta tayo, diyan tayo mag-prayer and devotion. Ay, nakaka-amaze. Sabi ni Lynette, Kuya, sabi niyo, kinikilabutan ako kasi one spirit tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya pala, nang nasa Jeddah ako, laging pumapasok sa isip ko si Lynette na yan. Hindi ko alam bakit. Is alam ko naman, may revelasyon talaga ang Panginoon. Kaya pala ganun lang nangyayari. Kasi tandaan natin, merong plano ang ating Panginoon. Darating yung araw na yan, tayong lahat gagamitin tayo ng Panginoon bago sa dumating. Kasi sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, gusto niya tayo lahat ay maligtas. Gusto niya sino ba, no? Si Bapang Mando nasa taas, tapos tayo nasa baba, nakikita niya, naghihirap. Ayaw, no pa? Kaya nga yung sambahayan natin, kailangan pere-pero tayong nananampalataya. Tulad ng sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Dapat ganun yung natin, bawat family natin. Ako, praise God, si Lani, si Papa, kahit di pa sila masyado nagsasalita,
andyan na yung presence nila sa prayer and devotion group through online na talagang nakakapag-build sila. Kaya, at ganoon din si Darang Baby, yung mga apo niya, no? Minsan nakakapagsalita sila. At ganoon din, dapat yun po yung maging mindset natin kasi tandaan natin, yung sign na mga nangyayari ngayon ay yun malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam paglabas natin, iyon na pala yung wakas. At least nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, nakatanggap tayo, ready tayo. Yun ang importante. Yung be prepared yung heart natin, yung hindi yung pag tinanong ka, pag namatay ka, ligtas ka. Hindi mo masagot. Hindi mo alam yung plano mo na di darong dalaga, malalim rin yung niya sa Panginoon. Oo, talaga mahihiya kang sasagot. Dapat yung confidence tayo. Sa ginagawa mo yun, ligtas ka ba sa Panginoon? Yes! Bakit? Dahil sa Panginoong Jesucristo, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, para sa ating lahat yan. No, basta manampalataya lang tayo. Nobody's perfect, maliit, malaki mang kasalanan, pantay-pantay yan. O kaya walang husgahan. Kaya nga pinantay-pantay yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung dati yung mga law ni Moises, 10 utos, sino makakagawa nun? Wala po. Sobrang husga ng mga tao. No, makikita natin, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Sinong di makaka-perfecto niyan? Yung iba kasi ngayon, di naman po ako pumatay, di naman po ako nangalunya. Di naman po ako nagsabi ng masama sa magulang ko. Nanguhusga po sila kasi yung ibang tao nagagawa nila yun. Pero dahil sa grace ng ating Panginoong Jesucristo, at iba nagbigay na lang sa ng 2 utos. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa. At pangalawa, yung ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig ng iyong sarili. Oh, amen. Paano mo gagawin yun, mga kapatid? Yun nga yung sinasabi, pag may kaaway ka, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung sa trabaho yan, may kaaway ka, pambaon mo pa siya. Love your enemy. Love your enemy. Pangbaon mo siya. Kung di mo kayang, kung pambaon mo siya, gusto mo pa siyang bigyan, dagdagan mo pa ng soft drinks o mineral water, yung baon, dinaon mo sa kanya. So, anong ibig sabihin nun? Lawakan po natin yung isip natin kung paano tayo magpatawad. Kasi nagpapatawad ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabing ikaw mali ang kasalanan mo, ikaw malaki ang kasalanan mo. Hindi kayo pantay. Hindi po pantay po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga iniba niya yung pinulfil niya lahat. Diba yung huwag kang papatay. Anong pinagpalit ng ating Panginoong Jesucristo nung pinulfil niya? Tingnan mo lang yung kapwa mo ng masama. Mapag-isipan mo lang na umapatay ka na sa iyong puso. Sino makakaligtas? Wala pong perfecto kahit maliit. Yung pagmumura, kasalanan. Nagmumura tayo minsan. Yung isipin mo lang. Yung mag-iisip ka lang naman sa nagalit ka lang sa magulang mo, sa anak mo, kasalanan. Hindi tayo perfecto. Kaya lang pinapakita talaga dito ng Panginoong Jesucristo, talagang focus tayo doon. Kasi ang gusto niya talaga, maging malawak yung kaalaman natin sa Kanya. Kung yung 10% lang ang alam natin about sa kasalanan, dagdagan pa natin. Kasi pag dinagdagan natin yan, pag nagmura pala ako, kasalanan din. Pag nagalit ako sa magulang ko, kasalanan din. So, ibig sabihin, nare-remind sa atin yan, unti-unti natin natatanggal, unti-unting nababago. Kaya yun ang gusto, sabi nga ng Panginoon, hindi instant yung pagbabagong binibigay niya sa atin. Gradually, day by day, unti-unti, magkakaroon tayo ng transformation, reconciliation sa ating buhay. Yan po yung gusto sa atin ng ating Panginoon. Actually, kung talagang kilala natin ng ating Panginoong Jesucristo, talagang hanggang sa kalooban, sabi nga ni Papang Mando kanina, talagang hindi mo maipaliwanag, talagang ang saya-saya, parang yung problema mo, mawawala talaga. Actually, hindi parang mawawala talaga. Kasi yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, napakabuti ng ating Panginoon na muli niya na naman tayong binigyan ng salita. Napakaraming salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, gusto niyo pong mag-share kahit konti-konti, 1 minute, kung ano yung experience natin, bilang anak ng Diyos, bakit naging mabuti sa ating Diyos, bakit natin siya pinasasalamatan sa oras na ito. Sige po, start niya kay Papang Mando. Sige.
Itang mangubiya po. Anyang mabiya, malang malatita ba ba? Alam pa rin. Baka lalo pa. At yun na Ano yung lalo? Lalo pa rin eh, ma'am. Ma'am, malaki kayo pa. Malatila pa naman, oh. Medyo uling matragay ka rin, oh. Medyo maragol na ka. Simbahan na kaya po. Yang makalalakad niya mo. Dadalanin lang. Dalay ka sa Wow! Balo na. Dalaga, balo na siguro dyan. Dadalanin itang katsa. At inyang pinanggata ngayon diyan. Ibigay natin pastor. Lumakad niya, manumat gatsawin ang balen. Ito eh. Grabe ang kita. Ni apo ng imanang Oh, hindi imanang apo siya. Manang napumungitang. Pingarapan na nga po. May kaya nakiyasa ng pastor. May kaya po yasa ng pastor. Tunay man. Lito naman. Kung Elias. Tonelias. Oh, talagang balang tangkasal pantayan na ano. So, di ta klaro buring patutino. Itang anak ng tampurong herbal, Nino Careta. Biya chimpas eh, medyo... Wow, yan chimpas. Bambusa! Wow! Di itang anak ng tampurong. Kon junior yan na yan. Wow! Nakalaw yan. Iwari, mother side, father side. Methodista lang. Tang kapatid ng Mahubiyad ng Maria. Uy, galang. Dalang. Wow! Methodista lang. Pero na, inga patutida mo ata, chimpas eh. Mahubiyad chimpas eh. Yang balon, hindi na kaliwan. Halila real si baby. Kaya yung anak ng dandito. Kaya. Kung edit. Kung edit. Ay, masana kami Biblia. Kaya, yung Bible din ka kanya, dahil, lalo na ng pag-ibig babasa. Dahil ka, waman, may manabahan ng Biblia, manabahan niya, magsisibod. May manabahan niya, kadalang dalaman. Malibat ang isawa kami, hindi aming batayan ko yung BM. Uli niya ako, lalo na yung dalaga ko, aktibo ko rin. Methodista na ako. Itang seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Although na ni magobra ko yung extra ya mo keng jeep, ako dumita kayo, extra ya mo na yung mag-alaka. Pasir doon yung Domingo, bali makatadwaya lugar Parmigo. Hindi na rin kami itong extra, maging-adula Domingo. Sinabi na ako. Sabi ko, Jo, ano yun? In Domingo, adwanan ng Diyos para kayaya. Nung nga man lumal Domingo, kareta nga doon nilabasan at ininom provider, PBNA, o tangkulan ng tama kung hindi nga doon. Rinwal, malibat misawa kami, pero wala. Domingo yan. Uling doon yan, ginom. Makanya, ang gana niya yun. Pukare nga na ako, minulat ko pa. Ante mo naman tang... Bagay naman, yung masi ka na tuloy pala yung anak mo na. Kahit yung anak na yung sabi ka pa. Sabi, tatakal. Una nga, huling kahit po, ikaw yung mo, yan ang ngega na gana kayo. Yan ang ngega na gana. Apo niyang nilakoy balik. Yan man. Taga nang magwala na. Kaya, panay problema talaga kanita. Ay, paano may barkada. May kain-kain kaya ang lagyan kanita. Kaya nga ako, kaya ako kasalanan. Hindi ako ding babayad king bali, ote mo. Yaya. Kasi natin natatakpan natang magkay, magugulo na eh. Kaya kasalanan, hindi ka mo post ng kanya. O yung lawe, kaya basta kaya kami pa kami magkay. Salinin pa rin niya ang Crosby. O nakakunta. Kaya din inalagay si Kwenta may Crosby. Yung tamay mo una ni ka rin. Kaya kakain ng miras kaya ka rin.
Kaya nga magawa kami timba, hindi ninadaki ang ngalog. Kaya hindi nadaki ang taga ng mga lakak yan ng nangikat. Kaya hindi nadaki ang Okay, barangay. Yan Kaya, na. Espino. Pinukulit mo eh. Ano pala kwento na? Itang sobrang kanita, pero kasi kahit ilang bulang kanita, iwil pa naman yung mako. Yang mag-Taiwan yan. Makanya kemi. Ay maliban niyang miras kaya taga na ka rin. Wala mo na yan yung kain. Yung grasya nga, pinitang kasakitan ni kanita. Kaya nga mo kanya ko, ingatang ko mo kaya kayo ikakapatas. Tang ikakalo kayo. Yung buritang nano. Kasi hanggang magyero, nung kaluburan yung kayo para mas kanamit ang sasakit kulo pa ako. Kaya, makanya naman yung gagawan daw. Kaya sakit ko rin, wala mo doon niya ako bong, ay tenga na ako, tenga na ako lalaki. Lubat, kaya lubat na ako, kaya kuwan. Paano, sanda ako, ito gano'n nga. Ginuha ka rin ko naman ka. Hima ako, anda ka ako. Ika mo ikay, ialala, tatakwan. Era ka para pulupuran. Ganyan ni basa kung ikay, maganda ko talang. Era ako lalako, bahay kami. Era ilangan, basta di na tamlat, ilang kadalang. Matulang kaya bahay ba, undok ka niya, nabiyabi kaya rin. Ya ko yung pahay ko na migwalta mo. Basta kitang mikakalit kayo mo, tsaka itang makatalo pati nga po, makamata mo. Wait mo yung pahay ko na po kaya kayo Pangunakan ko, nagkapat. Marabol na bungrasya ka na ito. Itang miras la Jenny. At kakayapin ko kay pamagkay keko, pag magpuri keko. Marabol pa salamat yun. Makapunta ka lang sa nasa lito. Ang bukol ka na. O yun, salamat. Alila post din eh. Putol-putol lang. Kawa-kawa nila kayo eh. Biya mo na. Pero dati. Pero. Kabanglo. Kasi iyan yung naramdaman ko kay Laban din. Kaya pala eh. Binuhos mo yata eh. alaki nung makanalo pa lumabing. May bulos siya. Hintay ka kahit binula ka na ako eh. Sinigilid ko ito. Ay, May bulos siya. kuha ko pang meka pag meka 6 kilo. Itapin, utang mag-share ko ang pong kapaluan ng chambers. Meka ilan na may biyasa ko. Itang dininana. Kasi lagi na kasing pag-drive yung yun na dinana ko mister ang pultang understanding hindi. Para lubos kayo na yung dyan yung amano. Ito, kaya nga ano sa pag-predal dito, makanita na dinana ko na yung sika ng loading. 5 lang, 5. Binyene ko. Saka dati, hanggang kaya kung sa'yo na Eh, kaya rin ang mahal. Kaya mo na yan. Pwede na yun eh. Ating pananampalataya. Ang gaganda ng sharing natin. Talagang nakita sa atin dito. Kasi sabi dito, pag nakikinig tayo ng kanyang salita, tapos binabaliwala natin, yung hindi natin sa iniintindi, para daw tayo yung taong nagtayo, o yung taong hangal na nagtayo ng bahay niya sa buhanginan. Oo nga naman, marupok yun. Pero kung tayo nakikinig na kanyang salita, pinamumuhay natin, no, talagang sineshare natin, tayo daw yung tao na matalino na nagtayo ng bahay sa batuhan. Siyempre, maging matatag. No, yung batong salvation natin, sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung pinamumuhay natin yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, yung batong yon ay ating pundasyon. No? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay nagkatipon ngayon sa lugar na ito upang hilingin sa Diyos na pagpalain ng tahanang ito na isang patutuo ng kanyang kagandahang loob at kabutihan. Ang tahanan ay hindi lamang isang tirahan. Higit pa rito, ito ay isang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa buhay natin bilang isang pamilya ni Kristo.
Totoo naman, no? Kasi makita natin kung hindi inibig ng ating Panginoong Diyos si Darang Baby, no? Sina Buling, no? Sina Brother Emer, hindi niya ipagkakaloob ito. Kasi nakita ng ating Panginoong Diyos yung puso ni Tita Baby, puso ni Buling, kung paano sila nanampalataya. Kasi may pagsubok ito, hindi lang na-share ni Darang Baby. Unang-una, alam namin, nireveal na sa amin talaga nung nagpipray kami, mapupunta sa inyo yon. Pero dumating yung araw, talagang ang lungkot ni Darang Baby, hindi raw matutuloy. Siyempre, hindi rin namin alam dahil alam natin ang kalooban ng Diyos much better sa kalooban natin. No? Kaya dumating yung araw, isang araw, na talagang tumawag si Darang Baby, nag-share siya na talagang nakuha na pala nila yung bahay nito. Kaya tuwang-tuwa, kaya masaya tayo kasi yung revelation ng Panginoon na pinakita sa atin habang tayo nananalangin na talagang totoo na siya nangusap na mapapasa kanila itong bahay nito. Kaya tulad niyan, biyaya yan. Tulad ng sinasabi dito, hindi lang ito tirahan. Higit na pa rito, ito ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay natin bilang pamilya ni Kristo. Kaya ngayon, ihandog po natin ang tahanan habang po tayo nananalangin. Ama naming Diyos, lubos na mapagmahal at mapag-aruga, dumudulog po kami sa iyong harapan para po sa aming kapatid na sina Tita Baby, si Catherine Makaspa, o si Emer, at ganoon din po ang kanilang pamilya, sambahayan dito. Sa bagong tirahan na ngayon ay lilipat sa isang bagong tahanan na ito. Minsan pa ay pinatutunayan mo kung paano ikaw ay nagmamalasakit sa amin at kung paanong ibinigay mo ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa pagpalang ibinigay mo sa aming mga kapatid. Inihiling namin sa iyo ngayon na igawad mo ang iyong presensya sa tahanang ito upang malaman ang lahat na ikaw ang tunay na may-ari nito. Ingatan mo rin at ilayo sa anumang kapahamakan ang bawat isa na namamahala sa ilalim ng bubong ng bahay na ito. Gamitin mo ito, ang kaloob na ito upang magkaroon ng isang mapayapang kapaligiran sa lugar na ito at para sa lahat ng hindi pa nakakaranas ng iyong pag-ibig at kapatawaran. Nawa ang tahanang ito ay maging isang kapahingahan para sa kanila sa makapangyarihan pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So ngayon mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng oil sa iyong mga palad. Hawakan niyo po yung gusto nyong hawakan, lahat sa bahay nito. Bahit niyo po yung oil na yan. Sa inyo, hawakan niyo po yung buong bahay kahit sa CR, punta kayo ng CR kung kaya niyo pong hawakan lahat. Bilang. At habang hinahawakan niyo po, sabihin niyo lang po, bless them, bless them. Bless them in the name of Jesus. Bless them in the name of Jesus. Diba, tayo po'y umikot ng kapatid. Hallelujah. Panginoon, kung aming ginagawa ay simbolo pagtatalaga po namin sa inyo sa bahay nito, anuman po ang espiritu ng kalaman, espiritu ng kasamaan, espiritu ng karamdaman sa bahay nito, Panginoon Diyos, ang kapangyarihan sa lahat, tinataboy namin yan, Panginoon, in the name of Jesus, we cast out, we burn out, in the name of Jesus. At ganun din, punuin mo ng pagmamahal, punuin mo ng pag-ibig, punuin mo ng pagpapakumbaba ang bahay na ito, higit sa lahat, sa pamilya, titira dito, hallelujah, sapagkat sa inyo lamang kami nagtitiwala, naniniwala na kayo lamang ang aming Diyos at aming tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito, balik po tayo pag Kristo Jesus sa lahat ng salinlay magpakailanman. Amen. Congratulations, lakas ng presensya. Yung nakakaranas ng presensya. Maraming itang puso mo dahil ikip na rin akong ginot. Binyene kaya talaga. Yapin ito yung buri na pala ngayon ng alto ngayon. Nalilwag yung asbok tamo na itamo mo mekan Kenny. Itamo mo
katagumpayan ng aming panalangin. Binigay mo, Panginoon, ang tahanan nito. Sa araw nito, itinalaga mo sa pamilyang ito, pinadarang baby. Kaya sa oras din ito, naniniwala kami, pinanggaling mo na ang paa ni Tita Baby na lalo sang titibay sa kanyang pananampalataya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na saraka ka, makarakaya ka, saraka. Saraka ka, makarakaya ka, oo. Sinda karaka, basaraka, masi. Rabasi karaba, karaka, makasakaraka, baka. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Lord God. We lift your name on high. Hallelujah, hallelujah. Kaya muli, ito po ang aming samot-dalangin sa tanging pangalan ng anak niyo si Jesus na tagapagligtas. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kasalanan.